Eto nga pala yung araw na nagpunta kami sa Philippine Embassy dito sa may Osaka para mag-apply ng LCCM. Sa mga magtatanong nga kung ano yung LCCM, yun po yung mahalagang papeles na kukunin nyo sa embassy kung plano nyo ngang magpasakal ay magpakasal sa inyong mga partner na foreigner. Pero syempre, bago kayo pumunta doon, kailangan ay magpa-appointment muna kayo at kailangan din syempre na kompleto na yung mga papeles na ipapasa nyo. Sa mga katulad ko ngang Pilipina na magpapasakop sa Hapon, ay kailangan nga talaga natin munang ihanda yung mga papeles na kailangan natin bago tayo bumiyahe pa Japan. Magpapasakop talaga no? At eto nga, dahil hindi ako nakapag-vlog nung mga nakaraan na inaasikaso ko yung papeles, ay isi-share ko na nga lang sa inyo yung mga naging experience ko, pero bago yan ay magaganda-gandahan muna ako. In fairness naman talaga dito sa Japan ilang days pa lang ako pero looking fresh na ako, palibhasa kasi hindi napupuno ng alikabok yung mukha ko kaya hindi ako nahagard tignan. O siya, mabalik na nga tayo sa topic. Ito nga pala yung mga requirements na kinuha ko bago nga ako mag-travel dito sa Japan. Kumuha nga pala ako ng PSA na birth certificate, ganun na nga rin ng Senomar. At nang makuha ko nga yung mga yon ay nagpa-appointment naman ako para sa pagpapa-apostil ng mga papeles na yon dahil kailangan nga naka-apostil na ipapasa yung mga documents na yon. Ang maipapayo ko nga sa inyo mga mare, dumiretso na nga kayo sa DFA kung saan nga kinukuha yung PSA at Senomar para hindi na kayo abutin ng pagkatagal-tagal katulad nga ng nangyari sa akin. Sa SM lang din kasi ako kumuha ng PSA at Senomar kaya bago ma-release kailangan munang mag-antay ng 3 weeks. Anyway, eto nga nakarating na nga rin kami at nako yung partner ko nakailang beses na ngang nag-toilet, kinakabahan ata sa mga ginagawa niya or sa mga desisyon niya sa buhay. Pagkarating nga namin doon ay nag-flag ceremony lang sila at nagantay lang kami ng mga ilang minuto at grabe, napaka-smooth ng process at hindi namin kailangan magantay ng sobrang tagal. Kaya palabas na nga kami at nakalabas na kami ng mga oras na to. At dahil nga magtatanghalian na ng oras na to, kaya kumain lang muna kami at syempre dahil nandun na kami ay nagpabudol na rin si daddy sa amin. Binilan niya na nga rin ako ng sapatos dahil wala nga rin talaga akong sapatos dito. At eto nga pala yung mga ilang picture na nakunan ko, o diba wala ring ayos. O siya mga mare, kung may tanong kayo or kung may gusto kayong malaman ay mag-comment lang kayo. Kung kaya kong sagutin ay sasagutin ko yan.